Ordered na? May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umandipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Hello po mga ka-Operians, welcome pong muli sa ating bagong episode ng Talakayan ng Tora at Tipan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa Aklat ng Banal na Karunungan. Okay po. Kabanata 30. Ang mga kasabihan ni Agur na anak ni Jake, mga inspiradong pahayag at pagninilay. Paglilinaw. Ang mga sumusunod ay mga pagninilay na tinipon ng isang Agur na ang pinagmulan at pagkatao ay hindi nabanggit sa ibang bahagi ng kasulatan. Ito ang pahayag ng lalaking ito kay Ethel. Ako ay pagod na, Yahawa aking alahayam, ngunit ako ay magtatagumpay. Tunay nga, parang hayop na mabangis lamang ako, wala akong pangunawa na gaya ng sa iyo. Hindi ko natutunan ang karunungan, ni naabot ang sa banal na isa na kaalaman. Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipon sa hangin sa kanyang palad? Sino ang nagbalot ng mga tubig sa kanyang balabal? Sino ang nagtatag ng lahat ng hangganan ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Sigurado, iyong nalalaman. Paglilinaw. Ang mga pahayag at pagninilay na ito ay matatagpuan din sa aklat ni Job. Bawat salita ni Yahawa na alahayam ay dalisay. Siya ang kalasag ng mga nanganganlong sa kanya. Huwag kang magdaragdag sa kanyang mga salita. Baka ikaw ay sawayin at ituring na sinungaling. Dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo, Yahawa. Huwag mo sana itong ipagkait bago ako mamatay. Ilayo mo ako sa pandaraya at kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng karalitaan o kayamanan, kundi sapat na pagkain sa araw-araw lamang. Baka kung ako ay mabundat, ay itakwil kita at sabihin, sino si Yahawa? O baka, kung ako ay maghirap, ay magnakaw, at malapastangan ang pangalan ng aking alahayam na si Yahawa. Huwag mo siraan ng isang lingkod sa harap ng kanilang amo, baka ikaw ay usumpa nila at pagbayarin sa ginawa mo. May mga isinusumpa ang kanilang ama at hindi pinararangalan ang kanilang ina. May mga malinis ang tingin sa sarili, ngunit ang totoo ay wala silang kasing dumi. May mga taong ang mata ay mapanlimbak at palalo, na kung tumingin, sino ang sa akin ay tatalo? May mga ngiping tila tabak at panga na puno ng punyal, upang lamunin ang mga mahihirap sa lupa at mula sa sangkatauhan ay gipitin ang mga maralita. Ang linta ay may 2 anak
na ang sigaw ay, "Bigyan ako! Bigyan ako!" May 4 na bagay na sa tubig ay hindi kailanman nasisiyahan. Libingan, tigang na sinapupunan, at tuyong kalupaan. Pang-4, ang impyerno na hindi nagsasabi ng sapat. Ang matang sa matatandang magulang ay mapanlimbak at humahamak, ay kakainin ng mga buwitre at tutukain ng mga uwak. Nagsasabi ng sapat na. May 5 bagay na kahanga-hanga para sa akin, at ang ika-5 ay hindi ko kayang unawain. Una ay paglipad ng agila sa kalangitan, ang paggapang ng ahas sa ibabaw ng batuhan, ang paglalayag ng barko sa karagatan, at pagmamahal ng lalaki sa babaeng kasintahan. At ang ika-5 na hindi ko maunawaan ay ang mapangalunyang babaeng kagawian. Kumakain siya at ang kanyang bibig ay pinupunasan at nagsasabing, "Wala akong ginawang kasalanan." May 3 bagay na nagpapayanig sa lupa at sa ika-4, hindi makatitiis ang madla. Una, ang lingkod na naging hari. Ikalawa, mangmang na nabubusog sa ani. Ikatlo, babaeng walang dangal na nakapangasawa ng isang marangal. At ika-4, lingkod na mas yumaman at ang kanyang amo ay pinalitan. May 4 na bagay sa lupa na maliit ngunit napakatalino. Una, mga langgam na mahihinang nilalang, ngunit nag-iimbak ng pagkain para sa tag-ulan. Ikalawa, mga koneho na mahihina ring nilalang, ngunit sa mga bitak ng bato ay nakagagawa ng kanilang tirahan. Ikatlo, mga balang na bagamat walang haring gumagabay, ngunit sa bayang lumalakad ng nakahanay. Ika-4, butiki na madaling dakpin ng kamay, ngunit sa palasyo ng hari, humihimlay. May 4 na bagay na ang hakbang ay matikas, at ang ika-4 ay may kilos na magilas. Una, ang leon, pinakamatapang sa mga hayop, at kahit kanino ay hindi natatakot. Ikalawa, ang tamdang na lakad ay mayabang. Ikatlo, ang lalaking kambing, at ika-4, ang hari na sa pag-aalsa ay hindi natitinag. Kung ikaw ay nagpapakamangmang at nagiging palalo, o nagpaplano ng kasamaan, ang iyong kamay sa iyong bibig ay ipalo. Sapagkat kung paano sa pagpiga ng gatas ay mantikilya ang nabubuo, at ang pagpilipit ng ilong ay nagdudulot ng dugo, gayon din ang paggising ng galit ay nagbubunga ng gulo. Yada. 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 Yeah. Okay. So, sino tong Agur? Walang hindi na to sa mga ibang kasulatan. Walang eksaktong description sa kanya. Walang corroborative na mga verses. Pero ang kausap niya dito ay
Itiel? Si O ano? Etiel. Okay. O, si Atiel wala rin, no? Wala rin. O, verse 1. Ako ay pagod na, Yahawa, aking alahayam. Ngunit ako ay magtatagumpay. So, ibig sabihin, matanda na ito? Pagod Oo. na siya saan? Sa kanyang mga pinagdadaanan o ano? Siguro, kumbaga talagang matanda na siya, napagod na siya sa buhay niya at marami na siyang karanasan. Mm. Tunay nga, parang hayop na mabangis lamang ako. Wala akong pangunawa na gaya ng sa iyo. So, ibig sabihin, common ano lang siya. Hindi siya nakapag-aral, no? Or parang sa English kasi, ang description niya sa sarili niya ay brute. Parang, walang finesse na tao. Parang ano lang. Maaring pasto lang siya o manggagawa, no? Kaya pagod na siya. Okay. Sabi niya sa verse 3, hindi ko natutunan ang karunungan ni naabot ang sa banal na isa na kaalaman. So, So, karaniwang opo. tao lang. Oo. Mhm. Tapos sinigay yung mga tanong niya, oh. Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino nga ba? Isa lang naman ang kilala na, no? Nakaakyat, kundi ang anak. Sino ang nag-ipon sa hangin sa kanyang palad? Nakakakontrol ng hangin. Sino ang nagbalot ng mga tubig sa kanyang balabal? Nakagawa ng mga tsunami, yung The Great Flood, no? Sino ang nagtatag ng lahat ng hangganan ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Sigurado iyong nalalaman. So yun parang, yung kaalamang yun ay sapat na para sa kanya, di ba? Parang yung katulad na sinabi ni David, hindi niya pinakikialaman ng Mga ah dakilang bagay. mga dakilang bagay. Oo. So ito lang kanyang mga mga katanungan sa buhay, kontento na siya, no? Kasi ang Bawat gabay salita. naman, kasi ang gabay at patnubay, ang karunungan nasa alahayam. Oo. Hindi niya na Aanin kailangan, mo yung, oo, hindi niya na kailangan laliman pa ang oo. pangunawa niya para Hindi mo maniwala naman siya sa gagawin. alahayam. Hindi, para maniwala siya sa alahayam. Yan lang sinabi niya Oo. kanina. Oo. O, sino ang nagbigay ng hangganan, di ba? Oo. O, sino Hindi ang mo na to? kailangang pag-aralan ng rocket science. Oo. Basta Diba? hindi mo na magagamit yung pagbubungkal ng Para lupa. para malaman, para malito ka o para hindi mo malaman na ang gumawa ng langit at lupa ay ang dakilang Abayahawa na Mm. kasama niya ang King Yahweh. Mga hayop nga alam yun no? Halaman Hmm. Kilala eh. Yun lang enough na sa kanya para Oo. para ang niya, ang puso niya, ang paniniwala niya, paninindigan niya ay sa alaya. Tama na, no? Bawat salita ni Yahawa na alahayam ay dalisay o flawless. Siya ang kalasag ng mga nanganganlong sa kanya. Kasi yung una nagkakanlong. Parang yung si Yahawa pa ang nagtatago. So nanganganlong, hindi nagkakanlong. Diba? Parang Ito, may tanong ako baliktad. dito. Po. Itong number 6, huwag kang magdaragdag sa kanyang mga salita. Baka ikaw ay sawayin at ituring na sinungaling. Paano ba Mga doktrina. Paano Usually mo, mga doktrina Dagdag. paano mo nadaragdagan ang mga salita? Paano mo ba, Doktrina. oo. Pag wala sa kasulatan, sa Torah, Mm. pagdagdag yun. Nag-iimbento ka. Oo. Oo.
Kaya dapat alam mo talaga ang laman ng Torah. Para kung, lalo na kung magtuturo ka, alam mo laman ng Torah, hindi yung doktrina. Kasi ang doktrina, mga dagdag-dagdag lang yan eh. Paano mo yun na lang sample yung sinabi ng mensahero na tuwing Passover, yung tubig ay beblessan mo. Tapos pwede mo siyang inumin for the whole year. Ngayon, kung may gumaling man doon, huwag nyo na ipamalita. Kumbaga, so sabihin mo, ano yan, doktrina na naman, kasi yun ang pinanggalingan natin, Babylonia. Pero nasusulat tubig na buhay. Di ba? May tubig na buhay talaga. So, hindi mo isip, paano mo tetest yung sinabi naman sa'yo? Nasa Torah din, nakasulat. Tapos may additional pa scientific basis. Isipin mo, doktrina, kung kung dati hindi ko, isipin ano yun, yung mga ginagawa ng yung mga sprinkling water, ganyan, di ba? So isipin, another ganyan ng doktrina. Pero, nasa Torah, nakasulat At saka, nagmula sa mensahero, yun ang pinaka para sa akin nakasulat at nagmula sa mensahero. So hindi siya hindi yung pagdadagdag. So hindi yun kasinungalingan, no? At saka lahat ng sinabi niya, i-double check mo sa Torah wala kang makikitang dagdag niya, no? Ito, 2 bagay ang hinihiling ko sa iyo, Yahweh. Huwag mo sana itong ipagkait bago ako mamatay. Ilayo mo ako. Siguro, hindi natin alam, kahit bata tayo, pwede natin panalangin ito Ilayo mo ako sa pandaraya at kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng karalitaan o kayamanan. Nga pandaraya at kasinungalingan, yung mga Babylonian teaching, Huwag mo akong bigyan ng karalitaan o kayamanan, kundi sapat na pagkain sa araw-araw lamang. Malalaman mo yung yung dasal ng mga righteous. Hindi sila naghahangad ng sobra. Sobra-sobra. Talagang pag sila, lumalapit sila sa alahayam. Ibinabase nila yung kakayahan nila bilang isang individual. Sapat lang, Kasi sapat lang. Kasi nga naman, ang nakakilala talaga sa'yo, ang alahayam. Kasi tayo, hindi naman natin talaga lubusang kilala ating mga sarili. Kasi Oo. ang puso natin ay ay paiba-iba. Mapag-import. Yan. May talagang tendency tayo na talaga na The sumuway. temptation, the tempt. Oo, kasi nga dahil sa temptation, dahil sa pinanganak tayo na ang paligid natin ay sabi nga makamundong sanlibutan. So, yun palagi. Ito yung mga panalangin ng mga righteous na ilayo sila sa masama. At kung magkakaroon man Sapat. sila, ay sapat Siyempre, lang. Hindi siyempre ka matutuklaw na malalayo. iba yung dasal ng 2 lang anak sa 100 anak. Siyempre, gusto mo mga 5 kilong bigas. Yung naman, yung mga 2 kilo. So, yung sapat lang talaga, no? At saka pag naman, kaya nga sabi ko, yung litmus test, di ba? Pag binigyan mo ng kayamanan at power, papariwara ba siya? Litmus test yun ng puso. O kung bigyan mo siya ng karalitaan, matetempt pa siya magnakaw o lalaban ng patas. Yun, dun mo siya matetest No? Kasi may tao na hindi sanay Sa hirap. mabigyan ng sobra-sobra. Oo. Nawawala sa sarili. Nakokorap. Nakokorrupt siya nung kanyang mga tinatanggap na sobra Power para sa kanya. corrupts. Marami na patunay. Tingnan mo, verse 9, baka kung ako ay mabundat, ay itakwil kita at sabihin, sino si Hawa? Ang nakalagay dito, baka kung ako ay mabusog. Pero kasi, dapat, tama lang na nabubusog.
Pero yung Hindi, mabundat, iba yung yung nabusog mabundat ka eh. na, kain ka pa ng kain. Kakain ka pa, oo. Oo, yun ang mabundat. Ang mabusog, tama lang, nasiyahan ka, di ba? Pero Mm. yung busog ka na, gusto mo pa, ang mabundat ka nun. Diba? Oo. Katakawan na yun. Okay. O baka kung ako ay maghirap, ay magnakaw at malapastangan ang pangalan ng aking alahayam na si Yahawa. Yeah, tama yung panalangin. Ibigay mo Oo. lang at At saka actually, alam na ng Aba kung anong kailangan mo gaano kailangan mo. kadami eh. Ngayon lang, minsan sinasagot niya yung mga panalangin na binibigay niya. Kung halimbawa nasisiyahan siya sa taong ito at alam niya na hindi makakasama sa iyo yun. Hindi, may ano eh, may Oo. pangako eh. Oo. Di ba sabi, Ibibigay niya lahat. Basta ano, bubuksan niya ang langit ng ano, pagpapala, di ba? basta sumunod ka. Abay, Sumunod ka yung lang. katuwiran niya. Tiwala ka at sumunod ka lang. Yan naman kasi siya yung gumawa sa atin eh. Oo. So, kung meron man nakakilala, hanggang sa pinakamaliit na ugat natin at pinakamaliit na buhok natin, ang alahayam yun. Mm. Parang yung yung pamangkin ko noon, bata pa siya, bagong ano pa lang, bubuo pa lang ng pamilya. Tayo siya ng taya ng loto. Sabi ko, naku, tigil mo na yan. Hindi ibibigay sa iyo yan. Sabi ko, hindi ibig kasi alam niya makakasama sa iyo. Kasi may mabisyo pa yung pamangkin ko that time na ano pa. Sabi ko, hindi ibibigay sa iyo yan. Kasi, at saka syempre, alam mo yung tendency, kilala ko yung pamangkin ko siya, yung madali siyang ng mga barkada, gano'n. Sabi ko, naku, hindi pa ibibigay sa yan. Kailangan pagsikapan mo muna. Ano pa So, verse yun, kahit sis? akong tao lang na alam ko na makakasama sa kanya pag nanalo siya ng loto, hindi ibibigay sa iyo. Sabi ko, gano'n. Tumigil yung pagtawaya. Gano'n. Oo. Tama nga, no? Ngayon ko lang na-realize din. Ano. Oo. Ba't nga pala tayo mag-aalala eh? Eh, Oo. merong lumikha sa atin eh, no? Mas kilala niya Oo. tayo. Taya ng loto. At saka Ba't ano pala tayo yun game mag-aalala of para chance sa eh. bukas? Oo. Oo, ano? Kasi siya naman ang nagbigay ng lahat. Oo. Ano, ba't natin Ano, aalalahanin ng bukas? bibigay ba niya Bakit yun hindi kung natin, makakasama sa'yo? oo, bakit hindi natin ibigay ng tiwala ang bukas sa ating alahay? Oo, ano? Hindi ko lang na-realize yun. Siya ang lumikha sa atin. Eh. Kailangan natin mag-alala. Sige po, sis, tuloy. Okay, itong verse 10, medyo may-apply natin. Huwag mong siraan ng isang lingkod sa harap ng kanilang amo. Baka ikaw ay isumpa nila at pagbayarin sa ginawa mo. Kasi inano ko to, binis ko sa English, di ba iba yung naano natin last time. Ito ang sakto. Pakipaliwanag nga ito. Sino ba ang ano? Huwag mong Oo. siraan ang At isang saka kasi, lingkod. tinignan ko yung kasi, ang pronoun niya is madami. Huwag mong siraan ng isang lingkod sa harap ng kanilang amo. Ang naano ko dito ay ang mensahero. Huwag mong siraan ng isang lingkod sa harap ng kanilang amo. Sinong amo natin? Ang alahayam. Baka ikaw ay isumpa nila at pagbayarin sa ginawa mo. Mhm. Dali Yung lang. kawan. Oo. Masyadong maliit, ano to, malalim to ha. Baka Kasi ikaw ay tinan mo, kasi inano ko, binase ko sa nakasulat sa English. Wait tingnan natin yung ano English pa siya. nasa English niya? Wait ano nga bang ano yan? Verse? Tatamad na ako magpabalik-balik ng ano. Wait Wow. Hindi totoo na tinatamad kasi. Ay, sorry. Verse 10, Ah, sis. 10, okay. Oo, 30-10. Nakikita nyo ba? Hindi naka-share, no? Nakashare naman. Hindi, yung Ah, English. English, hindi. Ito, English. I-share ko din. Hmm, na ano ko ba? Um,
Wala siguro kailangan mo i-stop yung yung I-stop Tagalog. share, no? Oh, i-stop mo muna yung Tagalog. Then, ito 10, oh. Okay. Verse 10, do not slander a servant to their master, or they will curse you, and you will pay for it. They, kasi their master marami. A servant to their master. Marami ang servant, pero isa ay siniraan mo. Or they, ibig sabihin yung kabuuan ng mga servant, or they will curse you and you will pay for it. So sabi ko, ito yung sakto sa English, do not slander a servant to their, ibig sabihin marami yung servants, pero yung isa lang yung siniraan mo. Or they will curse you and you will pay for it. Yan ang English. Galing. Diba? Mm-mm. So, itong huwag mong, ba? Wait, balikan, i-stop share ko muna. Ito yung kita mo na. Nakashare na, no? Huwag mong siraan ang isang lingkod sa harap ng kanyang amo. Baka ikaw ay isumpa at pagbayarin sa ginawa mo. Pala to screen, no? Tama ba to? Manal na karunungan sa akin. Okay, ito. Na-edit mo na agad, sis, ha? Okay. So, ayokong baguhin yung English, pero ito ang lumabas na translation, saktong translation, no? So, pwede nating apply yan sa atin. Sa tingin nyo ba, kayo, may mga iba kayong interpretation? Gusto nga. Iba dating. Do not slander a servant to Or their master. ang mga, halimbawa, pumunta ka sa isang department store, tapos nilait-lait mo yung isang doon, isang sales representative. Ang dami-daming noon, baka isumpa ka ng mga yon, no? Kinong plain, Parang pwede rin yan. lumalabas mo. Huwag kang magpapahiya sa harap ng Oo. tama. Oo, maging palalo, Oo, kumbaga Pwede. parang sinasabi niya kung kung tawag nito, kung ah irereklamo mo siya o ano man, doon sa proper Proper, venue. Oo, hindi yung hindi yung Iskandalo ka. skandaluhin mo siya. Kasi yung Oo. ganon, parang paninira mo yan sa harap Sa ng mga buong, tao, sa harap ng kanyang amo, sa maraming tao. Pero kahit sa ang naman, establishment, no? magkaiba naman yon doon ano, sa kaya 'di ba, meron tayo sa kingdom yung tinatawag na ano ba yung sinasabi ng sultan? Ay haharap ka council, sa council ng mga elders, Kapulungan. kapulungan. Yun ang proper. Oh, hindi Mm-mm. yung hindi yung Tribunal. sisiraan. Oo, Tribunal. tribunal. Oo. Oo. Kasi Tribunal. yung parang lumalabas ito pamimintang eh. Kasi ito lumalabas pamimintang ito eh. Oo, 'di ba yung siraan? 'Di ba pag sinabing sinisiraan ka, ibig sabihin ah nilalabasan ka ng kwento na wala namang patunay. Dapat Ito ang talaga documented, no? oo. So sa tribunal mo dapat to. Ayun Mm. ang ko, yun ang Hindi kaya pagkakaintindi. ma-apply din ito kaya sa Senado, kay Bato? Wala. Talo siya sa papel. Sa papel. Magunting. Hindi pa natin alam. No? Hindi pa natin alam.
Sige. Oh. Okay, verse Wala pa, 11. hindi pa naman tapos yun. Hindi pa tapos ang Okay. drama. May script pa. Mm. May behind the scenes actually, bro, eh. May behind the scenes sa kaganapan. Baka din inaano lang tayo. Tanong natin kay Cayetano, paano napunta sa ganyan si Bato? Oo. Sige. Okay. Baka sa executive may nangyayari. Okay, verse 11. May mga isinusumpa ang kanilang ama at hindi pinararangalan ang kanilang ina. May mga malinis ang tingin sa sarili, ngunit ang totoo ay wala silang kasing dumi. Okay, yung sa 11, meron ba kayong ano? Nasa 10 kautusan to, Ito, di ba? di ba, nasa 10 utos ito eh. Understood na ito. Oo. Hindi na Oo. kailangan ito elaborate pa. Tapos may Nasa mga 10. malinis ang tingin sa sarili. Ngunit ang totoo Ayan. ay wala silang kasing dumi. So ang tingin nila, siguro innocently, hindi naman sila nagpapakalinis eh. Talagang malinis ang tingin nila sa sarili. Kasi hindi nila alam ang mga kautusan. Hindi, ito yung mga tao ang tingin nila tama sila. Lalo na katulad yung, Matulungin, mabait, katulad, friendly. diba? Diba? Pero maraming Katulad, batas na hindi ito, nila susunod. hindi, ito pwede mo tong ihanay sa ano eh, sa mga ex dyan, di ba? Oo. Katulad ng mga sinasabi na wala na, binago na ang kautusan. Nung dumating daw ang Misaya, Say by grace binag, na. oo, kasi ano na daw, ano to? Kinubos na daw tayo ng dugo, sabi nga, di ba? So binago na yung mga kautusan. Kaya nga ayaw na niya Pero magpatuli eh. nagpipiesta, Oo. kumakain ng Yun na, dugo. ito Hindi yung nila alam ito eh. yung mga tingin sa sarili. Ito yung Mm. tingin ko ang paliwanag dito. May Pero malinis ang tingin nagbibigay ko. sa charity, nag-serve sa Mm. kanilang church. So, Oo. malinis Pero ang tingin nila. Pero, yun pala, araw-araw meron pa sila, silang di ba, ano. nagsisimba. Pero pagdating sa Oo, bahay, kung pagalitan nila yung nagmumura. mga kasambahay nila, yun, Nagmumura. Oo. nagmumura. Sabi ko nga kung banal ang Christianity, bakit ang bansa natin sandamakmak ang magnanakaw, sandamakmak ang naninira, sandamakmak ang mga pumapatay, sandamakmak ang kaguluhan. Oh, Define magnanakaw. Hindi naman sila umaakyat ng bahay eh. Nagpapad lang sila eh. ng budget. Talaga. Mm. Nanlalamang sa kapwa, ayun ano Mm. eh. Ayan kung talagang banal ang pagiging Kristiyano. Sige, Mm. tuloy tayo. Verse 13, may mga taong ang mata ay mapanlibak at palalok, na kung tumingin, sino ang sa akin ay tatalo? O so, mga superiority complex, sila Eh, nakatataas sa madla, di ba? ito yung mga mata pobre. Mm. Mm. Verse 14, may mga ngiping tila tabak at panga na puno ng punyal upang lamunin ang mga mahihirap sa lupa at mula sa sangkatauhan ay gipitin ang mga maralita. Ay, dun sa Oh, first 13, naalala ko yung kalaban, yung naging kasagutan ni isang yung abogadong babae na tila taba. kung hindi ka naka Rolex. Diba, sabi yun, wala kang, kung hindi ka naka Rolex, makipag, sa akin, tapatan, parang ganon. So, Ito inano niya yung, ang pagkatao sa Rolex. Ay, hindi niyo ba ito yung mga, nabalitaan yun? Ay, ito yung okay. mga tao. Guanzon. Oo, Attorney oo. Guanzon. Sino ba yun? Attorney Guanzon. Ang Guanzon, di ba? Sino ba yung salita doon? Bakit? Siya ba yun? O yung, Siya. yung siya. Hmm. O kasi minatamata din siya, di ba? Oo. Oo. Okay. So, yung kanilang pagkatao, yung kasalalay sa kanilang kasuotan. Okay. Ang kipitin ng mga maral. Ito naman maano natin sa mga oligarko, no? Oligarko. Yan. Tama. Ano, ngiping tila tabak at panga na puno ng punyal. Ang lamunin ang mga mahihirap sa lupa. Actually, sa Tagalog, sa kanilang lupa. Kanilang lupain. Pero,
inano ko sa English, lupa lang, wala naman nakalagay na dear land eh. Mahirap sa lupa, ibig sabihin, sa ano talaga, lupa. Magkalituhan pa kung anong kaninong land yun. Oh. Verse 15, ang linta ay may 2 anak na ang sigaw ay, bigyan ako, bigyan ako. Oh. Pero kung buy me na lang buy me. Or meron na, bigyan mo pa ako. Parang ganyan sa di ba, budget sa Kongreso. Yan. Sis, nakashare ka ba? Ha? Nakashare ka? Oo. Okay. Hindi mo nakikita? Hindi kasi Akala mo hindi ko sa'yo? nakikita eh. Oo. You are screen sharing, sabi. And verse 16, may 4 na bagay na sa tubig ay hindi kailanman nasisihan. Recorded ba tayo, sis? Yes. Okay. May 4 na bagay na sa tubig ay hindi kailanman nasa-satisfy. Ano ba sa Tagalog na nasisiyahan o nabubusog? Kasi tubig eh. Sa tubig ay hindi kailanman nasisiyahan. Libingan, tigang na sinapupunan, at tuyong kalupaan. Pang-4, ang impyerno na hindi nagsasabi ng sapat na. May 4 na bagay na sa Ay, siguro, tubig hindi, ay hindi kailanman. hindi kailanman nasasapat siguro. Bakit tubig? Satisfied, kontento, nasiyahan, sapat na. Kailanman, masasapat, no? May 4 na bagay na sa tubig ay hindi kailanman nasisihan, makukontento Baka o masasapat. Baka masasap, masasapat. masasapatan, May 4 nasasapatan. na bagay na sa tubig ay hindi kailanman masasapat. Sige. Oo, Yung yun. Kasi parang libingan, yan, bottomless, yan eh, parang bottomless bottomless. pit. Libingan, tigang na sinapupunan, at At tuyong yung kalupaan. Yan, no? Pang-4, ang impyerno, na hindi Oo. nagsasabi ng sapat na. Oo nga naman, kasi Oo. mag-evaporate yun. Masasapat nga yan. Ano ba yung tubig? Di ba yung ano na buhay? May 4 na bagay na sa tubig ay hindi kailanman masasapat. Parang tubig na buhay to eh, no? Baka ano yan? Yung tubig, anong ibig sabihin ng tubig dyan? Pero for the meantime, yan muna. Ang verse 17, ang matang sa matatandang magulang ay mapanlibak at humahamak, ay kakainin ng mga buwitre at tutukain ng mga uwak. Yung mata, no? Ang matang sa matatandang magulang. Yung buong katawan, di lang yung mata niya. Ika, Kasi nasa 4 na kautusan yan, sa 10 kautusan, ganun pa rin ikalima. ito. Yung nasa 10 kautusan pa rin ito. Oo. So maraming tutukain ng uwak sa sa Western world, no? Yung Kasi mga ang mga matatanda din, inaano na nila. dinadala na nila sa for the age. Ni-discard nila, no? Verse 18, may 5 bagay na kahanga-hanga para sa akin at ang 5 ay hindi ko kayang unawain. So, yung italicize ko to So, kasi yun balikan ang nga nasa natin English. sis yung ano. Balikan nga natin saglit yung 17. Okay. Ay, Ang matang sa matandang magulang ay mapanlibak at humaham. So, ibig sabihin, tag nito, hanggang sa pagtanda nila, dapat naalagaan, no? At naalagaan mo sila. nirerespeto. Oo, hindi pala siyempre, ang magulang mo magiging makalimutin na,
ang Mainitin magulang ang mo, ulo, mainitin ang matampuhin, uli, di ba? Dapat mas matampuhin, pasensyoso ka. oo, tapos makulit na, Ay, oo. oo, ito Makakalimutin, talaga. Oo, ito, mapanghusga at so, mapagduda. Naku, so, mapagduda. ito, ano pala, inelaborate na ng ano ba tong kabanata, ano ba to? 30. 30. Oo. Verse Oh, 17. inelaborate na ng ng verse na to yung nandoon sa Ten Commandments. Hanggang sa Oo. pagtanda nila, kailangan arugain mo sila, intindihin mo sila, kung ano man, kasi nung nilabas ka nila, di ka naman, nung umiiyak ka, di ka naman hinagis, di ka naman, Pinakain ka nung pa makulit, rin, no? nung makulit ka, mga ng gatas, hindi ka Pinupuyat mo sila. pinagsasampal, tapos, napupuyat sila Pinagtyagaan gigising ka. para pinagtsagaan ka. Kaya ang hahamak sa mga katulad ng mga anak na ganito ay kakainin ng mga buwitre at tutukain ng mga uwak. Tapos ilang taon mo binigyan ng baon, pinag-aral mo, Ano ba? ano mo pa, Tapos hatid sundo. ginagapang mo. Ang salita na ginagapang ka sa pag-aaral mo, tapos maglalakwatsa ka lang. Oo. Tapos yung mga magulang mo nagsasaka sa probinsya, isasanla yung ganito, isasanla yung ganun, makapagtapos ka lang. Tapos Di nagbubulakbul ka pala, pala dito. nakipag-date lang pala, no? Okay, pag-date na pala, tapos pag ano mo, buntis ka pa. Nako. Oh, oh. Ito. So, andi dito na ang malalim na paliwanag doon sa igalang mo ang iyong ina at ama upang ikaw ay, Kahit ano ba makulit. yun? Oo, Ay mabuhay ng Mamuhay mahaba. ng matagal sa matagal. lupain. Sa Kasi lupain. ikaw din, tatanda ka din. Di ba? Mm. Lahat ng tao, magpasalamat ka pag tumanda ka. Yung iba So, kasi ito bata yung pa lang, namamatay na eh. No? so ito yung ugali ng Shemites. Hindi lang Oo. Israelita. Ito yung ugali na ipinamana talaga sa atin bilang Hebreo, bilang Israelites, at bilang isang Shemites. So kaya ngayon naiintindihan na natin dito sa Asia, ang mga magulang na kahit gaano nakatanda ay kasama pa rin ng mga anak. Oh, Mm. dahil At sinabi nga, di ba, tatayo ka pag may matandang dadating. Di ba? oo, Tatayo ka. oo, Bibigay niya respeto. Mga Japanese, yan ang ano talaga eh. oo. So kahit ano pala ang naging pagkukulang ng magulang mo nung habang lumalaki ka na, tandaan mo na nung kailangan mo ng gatas, kailangan mo ng maghihili sa'yo, ang magulang mo ang gumagawa nun sa'yo. Mm. Na hindi sila nagdalawang isip na ibigay sa'yo lahat yun. Kahit na sabihin na natin may mga pagkukulang pa. Tanong mga Pero, kapatid, mm, paano naman? yung, Tama yun, mga anak, naturuan kasi hanggang sa lumaki kung paano sila mamuhay ng tama at mali. Kung nagawa man nila, dahil nakikita din nila kung ang magulang nila ay pasaway, paano naman? Paano naman kaya? Magulang naman ang pasaway. Di ba? Hindi magandang Respeto ehemplo pa ng rin. magulang. Di ba? pagdating Pero sa hindi bagay na yan, mawala. hindi pa natin nadadaanan. Hindi, Padadaanan natin yan, respeto sis. pa rin. Kasi kaya nga may Mm. kautusan eh. Kasi hindi naman perpekto ang magulang eh. Tao pa rin yung mga yan eh. Kaya nga ano eh, specific ang utos na Hindi yan. Kahit kasi pasaway pa ito, kahit sige. masugandorero, respeto pa rin. Pero ito kasi, All, sis, itong verse kasi na to, katandaan ng ano na to eh. oo, katandaan na yan. Katandaan ang tag nito, ang May mga itinutukoy matatandang dito. paurong, di ba? Oo. Oo. Pero Sinasabi. hindi dapat, oo. At saka hindi lang ano sis, kahit Pero pa bata ayun, pa yung kahit pa bata, yan hindi ko kayang nakikita mo, sagutin yan. hindi, ako sa Yan akin hindi ko. ha, Mahirap Mahirap, kapag hindi mahirap ikaw sagutin. ang nakaranas. oo, Mahirap ako sagutin yan, sis, sis, kasi ako sasagutin iba-iba. ko bro, Sige. nasa 10 utos, igalang mo.
kung ano pa man. Siguro kung ang sa iyo, siguro pwede mong iwasan. Pero wag mong murahin, sasaktan, o what. Kasi magulang mo pa rin. Pwede mo siyang Pero ano nga, iwasan, pero wag mong Hindi murahin. maaari, sis, tao ka rin. Kaya Sis nga, Dalia, umiwas ka na lang. ano, Umiwas ka na lang. Hindi ka anong take mo makakaiwas, dyan? magulang mo yun. O di siguro, magpaumpong ka sa lolo-tola mo, tiyo-tiya. Agree Mas naman mabuti ako pa doon yun sa Kaya, kaysa, sinabi ni ano, sis. kaya, Kasi ang kaya nasa kautusan, 10 utos eh. kasi igalang mo ang iyong ama't ina. Oo. Wala namang sinabi doon na dinugtong, igalang mo ang iyong ama't ina kapag Pag, sila'y mag, mabuti. pag mabuti, wala. Mm. Absolute yung So, utos na ibig yan. Kaya, sabihin, ikaw umiwas. pwede kang halimbawa, magulang mo ang nagkasala o kaya sila ay irresponsable sa'yo. Oo. Ikaw na Abusive. lang Abusive ito, na lang. hmm, Abusive. oo, ikaw na lang itong umiwas. Oo. Pero wag mo silang Magsumbong. pagsasalitaan ng masama. Oo. So, ibig sabihin, ako naman. So, ibig sabihin, nagampanan pa rin nila yung role nila bilang isang magulang kasi lumaki ka Sinilang pa ka. rin. Hmm. Oo. At Sinilang saka ka sinilang ka. oo, At saka buhay sa ka pa punto rin. pinalaki ka. dyan, sa Oh. punto dyan, oo. Pero, sa panahon ng kanilang pagkakasala, ang mga anak na natutong gumawa, natuto kung ano ang mabuti at masama, pabayaan na Mhm. lang nila yon, kasamaan na ginagawa ng kanilang magulang. Pero sa kanilang damdamin, puso at damdamin, forever hindi mawawalay ang pain. Hanggang sa libingan, dala-dala nila yon. At Pero nakukuha pagpalagay nila na. ang respeto. Ang ah, respeto Kaya ako nandoon eh. gusto ano to eh. Kaya ako gustong iba ang respeto i-elaborate at ito eh. paggalang, Oo. sis. Iba, hindi mo sila nire-respeto bilang tao, pero Hindi. igagalang mo pa rin. Ang Diba? tanong, Nandoon na yun, sis. Kasi nga, ang mga bata natuto nga sila. Oo. Nasa Pagpalagay na, ano nga sila pagpalagay eh. na, incest, nire-rape yung batang babae, nire-rape ng tatay niya. Ang gagawin hindi, niya, ito, may ito. batas naman dyan Alam eh, ko may na. batas, di ba? O di i-report mo, pero ibig sabihin, wag mo siyang sasaktan or ano, umiwas ka, Pero magsumbong sis, ka sa may authority. nangyayari. May nangyayari talagang ganun at hindi nila kayang i-report, magulang nila yun eh. Oo. May Hindi, iba ang na kaya pinupunto, nila, pero yung iba ganito hindi. pinupunto. Ibang Ganito pinupunto ni adult sis. ang mag-ano, Kunyari, magbanta. kasi may nagkwento sa akin ng ganito. Kunyari, na ando doon yung anak eh. Yung nanay niya at saka tatay niya sumakay ng taxi. Kasama siya. Tatlo sila. Ngayon, yung tatay niya, hinold up yung kan. Pati yung nanay niya kasama, hinold up yung taxi driver. So, kita-kita ng bata na hinold up yung kan, yung taxi driver. So, kalaunan, yung ganong na-witness ng bata, paano yon? Paano yon magiging ganon na rin yung bata? Oh, 'di ba? May gagalang mo pa ba yung magulang mo kung ganon? Hindi mo marerespeto, pero yung Mm. paggalang ay utos yun eh. Huwag mo siyang mumurahin o sasaktan. So, ibig sabihin, wag mo Pwede siyang mo siyang i-report sa alipustahin. police. O, yun. Wag mo Pwede mo siyang alipustahin ang i-report iyong kung mga ano, kailangan. magulang. O, huwag Oo. mo So, alipustahin. ang ano na to, ang verse na to, ah, yung pag-aalipusta sa magulang. Ibig Oo. sabihin, Paghamak. tumingin ka pa rin doon sa puwang na iniluwal ka at inaruga ka pa rin ah, hanggang sa ikaw ay isang maging ganap na tao. Oo. Ano na lang, sa papalaki sa'yo, nagkakamali sila. Pero, ang tanong nga, ay yun ba ay dapat mong itanim na galit at dapat mong ibalik sa kanila o papaano? Ayun ang tanong kasi. Ang Or sabi hindi naman na kasi, di ba? mawawala yung pain na yon. Hindi na mawawala Hindi na yung pain na yon. mawawala. Yung pain na yon nandoon at yung pain na yon ang nagbibigay sa iyo ng dahilan ng dahilan na makapagsalita ka against doon sa magulang mo.
na hindi na mawawala. Yun ang Susumbat. Oo, pinuproduct. susumbat Oo, mo. isusumbat. O, isusumbat. Pag Pero ano, no? 'di ba nabdaanan natin 'yan sa sa aklat ng Leviticus na Mm. ang paglapastangan sa magulang, ang kaparusahan ay kamatayan. Hindi nga, sis. Pwede mo Ano isumbat, ang... bro. Ako, Hindi, tingin ko ganito. pwede mo isumbat, pero wag mo I-define siyang natin mura. yung lapastangan. I-define natin yung lapastangan. Ano ba yung lapastangan? Kung nga may pain Pagsuway, nga dahil nga pagsuway sa at saka kasalanan ng magulang. pang pang kumbaga, panliligaw o Pananakit. panghahamak, pananakit sa Oo. magulang, kahit Pagsuway. Diba? hindi man saktan physically, pero yung mga sinasabi niya na masasakit na salita sa kanyang magulang, O ang minumura kaparusahan ay mo, di Hindi ba? kamatayan. nga, ganito. Sinasabi nga niya may tumatandang paurong. Ibig sabihin, kung ano't ano pa rin yung ugali na noon, yung dahil yung cause ng pain na yun nandoon. Ganun pa rin nung pagtanda nila. Ang sinasabi nga niya doon, yung mapagsasalitaan mo, yung pagsasalita mo bang ng masakit doon sa magulang mo na hanggang sa pagtanda niya ay hindi nagbago, hindi nagtumino, paurong, kumbaga paurong nga ando doon pa rin o mas lumala pa yung trato sa'yo. Eh, pag napagsalita mo ba yun, kasalanan mo na ba yun? Ah, Parang isinumbat. Hindi naman siguro. oo, Oo. kasi kung Basta maingat ka sa pananalita. Hindi yung oo, bumura ka ng ano ka, gago, tara, di ba, mga bad words yun eh. Sabihin mo Ang yung mga kasalanan niya. ang mga bata na naaralan mula maliliit hanggang sa kanilang paglaki, Proverbs yan eh. Hindi nila makakalimutan yun, di ba? Tama po. So sa kanila, hindi sila magsasalita talaga ng panlapastangan sa magulang. Mas sila na nga ang nasaktan, di ba? Mm. Pero ang mga magulang, para bang wala silang pakialam na nakasagasa sila ang damdamin ng kanilang mga anak. Mahalaga sa kanila yung nakuha nila ang kanilang gusto, di ba? So ang mga anak Yeah. ngayon, Ang mga nakakita ng magulang. ginagawa ng ama nila. Masakit sa kanila yon. Wala silang magawa eh. Dahil sa respeto nila, dahil magulang pa rin nila eh. So, minsan, siguro, hindi natin masisisi kung ang mga bata makapagsalita laban sa kanilang ama or magulang. Kasi nga Pero nakikita siguro nila, hindi sila magsalita, good hindi naman sa example. harapan. Siguro pwede magsalita, pero mong harapan. Hindi ganito. Siguro, hindi. Actually, May hindi, time talaga. Ang nadaanan na ba kaligtasan na natin? personal. Nadaanan na ba natin Personal. ang sagot dito? Parang hindi pa natin nadaanan ang sagot sa ganyan eh. Ito, parang umpisa pa lang to eh. Tim, nadaanan na natin yan, bro, sa Nadaanan aklat na, ng bro. ng Leviticus. Nandun yung Nandun ba mga yun? detalye ng pagsunod sa magulang. Pero may Hindi, ganito. sinasabi din naman sa aklat ng Jeremiah na ang kasalanan ng magulang ay hindi kumbaga mamamatay ang magulang sa kasalanan niya Sarili at niyang hindi kasalanan. at hindi madadamay ang kanyang anak. Teka muna, mga kapatid. Iwanan muna natin yan. Total, may sabat naman. Ilatag natin lahat yan sa sabat. No? Pwede naman. Oo. Ipaglawigin natin ito, ano natin sa araw ng talakayan natin sa sabat Sige, para okay. mabigyan natin ng magandang Kasi ang daming kasagutan ito. angles nito eh. Oo, ang daming dami. anggulo niya eh. Totoo. Maraming Totoo po, sample, totoo no? yan. Oo. Yeah. Para natin kasi mahirap, 'di ba? Sabi nga, huwag nating lalagpasan yung Maubos oras natin, bro. Oo, umpisa na ang maubos. oras natin. Actually, Oo, na lang, kaya meron na lang tayong ilatag 15 natin, minutes. himayin natin sa araw ng talakayan natin sa Sabat para meron din tayong O pag-uusapan siguro, na balikan natin yung topic na ganun doon. ganun. I-note natin diyan, Oo, i-note. sa Sabat. Para tapos Okay. ilabas natin yung mga verse na 'yon na na ipantatapat bilang kasagutan diyan sa ano na 'yan. Verse 17 Mga Kabanata tanong. 3. Oo.
ano, Okay. 30. Sige po. Okay, Kasi verse family 18. life. Yeah. Mm-mm. Sige. May Sige. 5 bagay na kahanga-hanga para sa akin at ang ikalima ay hindi ko kayang unawain. Una, ang Mhm. paglipad ng agila sa kalangitan. Mga naka-italicized, ginaya ko lang po yung ano nakasulat sa English ha. Ang paggapang ng ahas sa ibabaw ng batuhan. Ang paglalayag ng barko sa karagatan. Kahit ako imagine kabigat na bakal dambuhalang bakal pero lumulutang sa dagat, no? At pagmamahal ng lalaki sa babaeng kasintahan. Hindi ko kasi alam ang Tagalog sa virgin Sa babaeng walang karanasan ba? Kasi to ano wala naman yung kasintahan Virgin. talaga wala O naman di yung ano, ano virgin, at bawal pagmamahal sa, ng lalaki 'di sa ba? babaeng walang Oo. karanasan, Virgin. ganun ba? Oo. Sa babaeng walang karanasan. Kasi iba, Kailangan ba virgin? Kasi mm, yun nasa English Oo, kasi Palitan mo na lang. tinatalakay dyan, virginity yata din di ba? oo, yun Virgin, ang pwede inaano ba niya. diba? Malaking bagay yun. Aywan, kung 'Di ba ano. yung ano ba sabi ni Solomon, 'di ba yung wag mo nang buksan ang kamalayan sa So, pag-ibig. extra Oo. may extra pag virgin Mm. ng Ito kasi English, Mm. verse Ano 19, bang sinabi doon? ito. Ito tama yan, There are babaeng four walang things that are karanasan. never satisfied with water. Ito to. Hindi ko pala share ko. Sige nga. Ito. There are 5 things Sa inyo. too amazing for me. The fifth I do not understand. The first four are the way of an eagle in the sky, the way of a snake on a rock, the way of a ship on the high seas, and the way of a man to a virgin woman. Virgin pala nakalagay. Ah, So Oo what nga is virgin? virgin. Walang karanasan. Kaya ang nilagay ko, ang pagmamahal ng lalaki sa babaeng walang karanasan. Pagmamahal The ba? way? Pagmamahal ba? Ang Kasi way daan ng yan lalaki. Hindi, kasi ito Pagmamahal paglipad ba ng yun? agila. The way of Hindi, di Hindi ba? ano pala. ang paraan ng 'Di ba? At lalaki. kasi ito Yes. parang Ang yung paraan. di Kasi ba pag Oh. the way of a ikakasal, snake, the way of a ship, the way of a hindi, man. Paraan. mga sis, yung virgin woman, di ba binibili nga ang babae sa nung panahon sa mga Israelita nga, di ba? Maski naman sa Ay Middle highly East, di ba? priced yan, di ba? Highly Oh, di ba priced. Oo. ano ba tawag doon? Dote. Hinahainan mo yung, May ha? dote. Dote. Oo, hinahainan mo, yun, hinahainan mo. So, Ito yung paliwanag gagawin doon. na, the way of an eagle, hindi pala yung paglipad. Ano Hmm. ba? Paglipad ng Ang agila, ang paraan. daan ng Parang agila sa kalangitan. Ito Ang yung Pamamaraan. paraan ng the agila. way of, Pamamaraan ng agila sa kalangitan, pamamaraan ng ahas sa ibabaw ng batuhan, pamamaraan ng barko sa karagatan, ganun ba? O Paraan lang paglipad? ang sis, way, hindi pamamaraan, paraan. parang paraan. ganon. Paraan na lang. Hmm. Oo. Oo. Balik natin sa Tagalog para Tingnan mo na, sandali. Okay, okay na. Sige, go. Nakikita niyo ba ginagawa ko? So, Okay na. paraan ng ahas sa ibabaw ng batuhan, hindi paggapang paraan. Ayaw Hmm. yung Mm. ayaw yung natin, The way of a snake on a rock. Ito paraan, paraan. hindi to yung paggapang. Paglalayag ng barko, so paraan ang lalagay natin. Mm. Paraan ng barko sa karagatan, at saka paraan ng lalaki sa babaeng So, walang karanasan. yung the way of a ship, paglalayag ito. Ang paglalayag ng barko. Ano ba? Paraan ba o paglalayag? Kasi nga Paglalayag way, yan. di ba paraan? Way, oo. Ang way. Hindi, Pero parang way kasi English, pero sa Tagalog kasi meron tayong exact term. Yun ang way nga ko yun, pero ang pinatutungkulan niya dyan, yung paglalayag niya. So, paglalayag na lang. Hmm. Ano, Kasi pagmamahal, anong paraan? paglalayag, paggapang, at saka Eh, paglipad kasi ng isa lang agila. naman na ibig sabihin niya, paglutang. Paglutang ng barko
sa karagatan. Kasi alalahanin Hindi natin, lang naman, mas marami Oo. tayo kasing vocabulary na walang sakto sa English. Oo. Yeah, paglipad Pero, ng agila, pero sa for the akin po, way. paglalayan. pero pero gaya ng paraan ng lalaki sa babaeng Hindi, walang oh. karanasan, 'di ba? Iba Hindi, din oh. kasi 'yan. Pagmamahal, ang nilagang, o di, paraan ng lalaki, gagawin na natin paraan. Ano, pamaraan lang yan. Para namang ano eh. Ang Hindi way, ito, way sis. kasi. Ito yung kagustuhan ng isang lalaki na mapangasawa niya. Kagustuhan ng lalaki, Oo. Kasi siyempre, ano nga ito eh. pagnanasa ng lalaki sa babaeng walang karanasan, pagnanasa, Hindi Hindi, pagnanasa. pangit. Hindi. Pangit pagmamahal, naman yun. Neg- Oo. pag-ibig ng lalaki sa babaeng walang pagmamahal, pag-ibig. Way Tama. kasi, 'di ba paraan? Paraan lang naman siguro 'yan kasi wala pa tayo dapat ilalagay na mga meaning diyan. Oo Eh, nga pala, syempre ang dahil, agila pero ang agila ah, sa kalangitan, kaya nga, tama sis. Tama sis, ano, ilantad lang natin kung paano yung pamamaraan, translate. paraan na Oo. lang, paraan. Ito, hindi sis. Kasi tinatranslate na natin with meaning eh. So paraan ng Iano na lang, agila sa kalangitan, paraan na iano na lang, lang natin, ilatag na lang natin sa translation. paraan ng agila Ngayon, sa kalangitan. tama po Tapos, yung sinabi ni, no, ni paraan ng ano. ahas, paraan ng ahas sa ibabaw ng batuhan, Hmm. paraan ng barko sa karagatan, at paraan ng lalaki sa babaeng walang karanasan. Tama 'yan. Wala ka Oo. pa kasing hindi Okay, ka diyan tumitira eh. Tama, ano, tama, oo. Tama po, tama. okay, wait, Huwag natin checking huwag muna. na natin bigyan ng interpretasyon na Bahala na Yeah. yung ano, na no? oo, opo. Huwag Wait, natin interpretasyon ng translation na may interpretasyon hayaan lang natin. Huwag tayong maging sobra. Oo, tama lang. Doon lang tayo sa tama lang. So, paraan na yung nilagay ko ha. Paraan ng lalaki sa bahay walang karanasan. Virgin. Okay? Para-paraan talaga. Syempre, iba yung paraan pag may karanasan at saka walang karanasan, di ba? Medyo mahirap pag walang karanasan. Kasi Okay, kung anyway. i-interpret mo yung paraan ng lalaki sa isang babaeng walang karanasan, di ba, yun nga, ano ba tawag doon? Yung naghahain ka ng Dory. binibili. Dory, di Oo, ba? sorry. Oo, Okay. yun yun. So, sila na ang Ibang bahala nung paraan. ano. Ibang paraan. Oo, Oo, iba-iba kasi mga kaparaanan ng mga lalaki, 'di ba? sila bahala na Ito, doon. verse So, 20. doon lang tayo. At ang ikalima na hindi ko maunawaan ay ang mapangalunyang babaeng kagawian. Ito to. Kasi sa Oo. English, kumakain siya at ang kanyang bibig ay pinupunasan at nagsasabing wala akong ginawang kasalanan. Sa English, the fifth which I do not understand is the way of an adulterous woman. So, ay ang paraan ay ang mapangalunyang babaeng paraan. Nalagay na lang. Para rhyme. Ang mapangalunyang babaeng kagawian o paraan. Paraan na rin, Di ba? no? O Di ba yung mga di ba nga yung mapangalon niyang babae sinungaling. Kaya nga nakalagay diyan no, Oo. wala akong ginagawang kasalanan. Oo. Kumbaga, ina-explain lang nung nasa ibaba kung ano ang klase ng isang mapangalon niyang babae. Oo. Eh, hindi ba yan kitang-kita pwedeng na mapangalon siya, no? um, Nagpupunas na ng bibig eh. Mm. niyang paraan ng babaeng kumakain Mm. at ang kanyang bibig ay paano ba? Tama na ba yan siya? Makain Oo, siya at okay ang naman kanyang yan. bibig. Oo, okay na yan. Okay. At Okay nakarhyme na yan. naman Huwag natin siya. baguhin niya kasi. Oo. Then 21. May tatlong bagay na nagpapayanig sa lupa at sa ikaapat hindi makatitiis ang madla. Una, ang lingkod na naging hari. Ikalawa, mangmang na Mhm. nabubusog sa ani. Mhm. Lingkod na naging hari. Siguro yan talagang makaka
Nakakayanig talaga yan, no? Isang vlogger naging hari, ano? Ikatlo, babaeng walang dangal na nakapangasawa ng isang marangal. At ikaapat, lingkod na mas yumaman at ang kanyang amo ay pinalitan. Ito, Mm-mm. i-assist natin ito. Hayaan natin ang bawat isa ang umintindi nito. Hmm. Kasi, ano naman eh, malinaw naman siya. Oo. Katulad na to, ikatlo, Parang ano, ibig babaeng sabihin, walang dangal, bilog ang nakapangasawa mundo. ng isang marangal. Oo. Merong minsan nasa baba, minsan sa taas. Yung sinasabi nila, di ba? Mhm. Cycle of life. Hindi naman Mm-mm. imposible yan, sis. Marami nang Oo. Mm-mm. nangyayaring ganyan. Oo, Kaya lang, hindi oo. matanggap ng iba, no? Oo. Yun. Katulad Nakaka-shatter. nito, Sorry. ito, lingkod na mas yumaman at ang kanyang amo ay pinalitan. O, ibig Mm-mm. sabihin, yung amo Exactly. niya na tinitingala niya, na ano niya, sa Nahigitan pagsisikap niya, niya, no? o umiwalay siya sa amo niya, nagtayo siya ng sarili niya, hanggang sa nahigitan niya yung amo niya. Ibig sabihin, ah, mas, atang nito, Pinagpala mas siya. naging maunlad siya. Oo, pinagpala, na mas umunlad siya kaysa dun sa amo niya. Oo. Parang mga Yung mga, Israelita at Sinasabi. Egyptian, di ba? May sinasabi ang alahayam dyan, di ba? Yung nagpapakumbaba, meron, itataas ka. So, ang itataas. alahayam ang Oo. naglagay sa pwesto. Malamang yung amo niya dito, hindi maayos na amo. Oo, inasa lang sa kanyang mga lingkod, no? Mm. Hindi Hindi rin, nag-hands-on. Ba baka hindi nga, mayroon ngang hindi cook maganda ang trato. sa Dubai, tapos Mm. Mm-mm. nakapangasawa ng prinsipe. Mm. Yun. Yung mga ganyang bagay. Hmm. Cook Oo. lang Fairy siya, tale. tapos Tapos, tapos mayroon namang isa oo. na Mm. tapat siyang naglingkod sa kanyang amo na matanda Mm. nung Mm. namatay yung matanda, Namatay, ipinamana sa pinamanahan Kanya. siya. kanya ang lahat ng Cinderella, Oo. stories, no? oo. 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 Lahat Pero yan ito ay yung mga mga tao na totoong nangyari sa ating mga kababayan. so ibig sabihin sis, dahil sa magandang kalooban. So mga ipinakitang magandang ginawa, Oo, paglilingkod, ibig sabihin, kabayaran ng kanyang kabutihan. kabutihan, Mm-mm. oo. Kabayaran ng kanyang Of kabutihan. faithfulness. Yun na yung ibig Loyalty. sabihin nitong ano na to. Oo. So may mga tao talaga na umuunlad dahil sa kanilang kabutihan. Mas mayaman pa sila sa kanilang amo. Mm. Ito, verse 24. May apat na bagay sa lupa na maliit, ngunit napakatalino. Una, mga langgam na mahihinang nilalang, ngunit nag-iimbak ng pagkain para sa tag-ulan. Ikalawa, mga kuneho na mahihina ring nilalang, ngunit sa mga bitak ng bato ay nakagagawa ng kanilang tirahan. Ikatlo, mga babalang na bagamat walang haring gumagabay, ngunit sabay ang lumalakad ng nakahanay. Ikaapat, Precisely. butiki na madaling dakpin ng kamay, ngunit sa palasyo ng hari humihimlay. Gusto ko to. Kahit Mm. mga late ko, pero sa palasyo ko nakatira. Ibig Diba? sabihin, pag may buti sa bahay mo, palasyo yun. Joke lang. Anong gusto mo, bro? Oo. Anong gusto mo, bro? You are the big fish. Ano, bro? Ikaw, gusto mo ba ikaw maging big fish sa small pond? O small fish in a big ocean? Kasi kapag big fish ka, madali kang mahuli. Sa small pond. Pero pag maliit na isda ka sa ocean, hindi ka Doon ka. insignificant ka. Pwede, Oo, pero tama ka. safe ka, di ba? Pero Safe hindi ka, ka pa oo. napapansin. Pero pag ikaw Hindi ka narcissist, gusto mo na sa iyo Hmm. attention, pumunta ka sa maliit na Mahirap yun. pond. Oo, ikaw Kaya, hari, kaya nga maghari-harian doon. kaya nga nung panahon natin nung tayo ay once upon a time na pa eh. Gusto ko lang doon sa gilid-gilid, sulok-sulok lang.
Sa dulo. Mm. Kasi mas maano ka eh, mas marami kang matututunan eh. Ano ka eh, malalayo Bakit? ka dun sa mga Bakit hindi ka ba madadaldal. napapansin sa gilid-gilid, bro? Hindi, Parang hindi. pansin Kasi ka pa nga, rin eh. hindi. Malaki. Kasi nga yung mga yung mga pag nagtutumpukan sila doon, dal, dal, hindi nakikinig doon sa ano. Oh, kahit na pangit o maganda yung naririnig mo, at least may napupulot ka. Oh, Oo. malalaman Kumbaga, mo, ito, nagkakaroon may ah, nasasagap ka. Kasi ikaw yung ito, center of attention eh. Lahat ng ito, sasabihin mo. ito, Oo. sablay na to. Itong isa, sablay na rin to. Oh, itong isa, kahit ano daw, kahit buhay niya, Mm. di, wala na. Oh, magigage mo eh. Magigage Oo. mo yung mga totoo eh. Oh. Okay, to verse 29. May apat na bagay na ang hakbang ay batikas at ang ikaapat ay may kilos na magilas. Una, ang leon, pinakamatapang sa mga hayop at kahit kanino ay hindi natatakot. Leon. Ikalawa, ang tandang na lakad ay mayabang. Diba? Mga tandang. Ikatlo, ang lalaking kambing. At ikaapat, ang hari na sa pag-aalsa ay hindi natitinag. Ay hindi stop pa Pare rin. na sa pag-aalsa. Ay hindi natitinag. Kahit nag-alsa ang mga bayan, kung bayan, no? Tapos 32. Kung ikaw ay Oh, pero yung mga nagpat, ganyang hari, yung mga okay, ganyang hari, tulad ni David, hindi mo natinag yun. oh, Hmm. anak nga lang niya ang no, nakalaban niya. Hindi, pero hindi naman natinag yun eh. Ang nangyari lang doon, hindi natinag dahil sa paninira o ano man. Tininag niya mismo ang sarili niya. Oh, siya mismo Hmm. umalis, no, kaysa magpaglaban sa anak niya. Hmm. Tsaka kaparusahan din sa kanya kasi yun. Verse 32. Kung ikaw ay nagpapakamangmang at nagiging palalo o nagpaplano ng kasamaan, ang iyong kamay sa iyong bibig ay ipalo. Sakit yan ah. Na mismo. Ano Nagpapakamangmang, pala no? yan? Yung pagpapalo pala sa bibig mo eh, ano pala yun? Tama pala yun. Yung pagdisiplina mo sa sarili mo, ibig sabihin. Sapagkat kung paano sa pagpiga ng gatas ay mantikilya ang nabubuo at ang pagpilipit ng ilong ay nagdudulot ng dugo, gayon din ang paggising ng galit ay nagbubunga ng gulo. So, pag nag-ano ka ng pressure, lagi may resulta, may corresponding reaction, no? Ano? Force. O, ibig sabihin, huwag ka mambuli. Oh. Pero may mga force na nakagawa ng miltikilya, di ba? Oo, yan ang ano, Magandang sa sa maganda, sa magandang ano niyan. Ito parang nakikita ko yung parang pananakot ito. Hmm. pagpilipit ng ilong, di ba? Mm, Pagpisil mm. ng ilong. Pambubuli yung nakikita ko din. Pero kailangan maperse, di ba? Kailangan nagamitan ng Gaalsa. dahas. Oo. Nakaisang lang tayo, chapter. Nagtira pa tayo ng isa pa. Late na kasi tayo Ala, ala, nag-start eh. ang bilis naman. Oo nga, no. Pinado Oo. kasi eh. Oo nga. 10-6 na nga pala. Pwede. Oo. Pero Bukas pwede na pa ulit na, yung isa. pwede Pwede pa pa naman naman na pwede natin. kasi na yan. Okay, pwede tayo kabanata 31. Oo. Kabanata 31. Teka muna, hindi na natin to, ano, ihimay-himayin o babasahin lang. Ikaw bro, may ka? Hindi, ako Hindi. okay lang Nga, ako. tungkol sa Kasi ano natin yung laptop ni sis eh. Hindi, okay na sis. Okay lang, Pwede, sige. pwede to. Kasi Okay, late naman gabi ako na eh. nag-open. Oh, sige, Sige sige, po. okay po. Tignan natin, Bye. tignan natin. Sige po.
Sige, sige. Kabanata 31. Mga kasabihan ni Haring Lemuel. Ang mga kasabihan ni Haring Lemuel, isang pahayag na itinuro sa kanya na kanyang ina. Pakinggan mo ako, anak ko, pakinggan mo, anak ng aking mga panalangin. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi, at baka mapahamak kang tulad ng ibang hari. Hindi marapat para sa mga hari. Lemuel, hindi nararapat sa mga hari ang umiinom ng alak, ni magnasa ng matapang na inumin. Baka sila ay malasing at makalimot sa kautusan, at maipagkait sa mga naaapi ang katarungan. Ipaubaya mo na lang ang alak sa mga nagluluksa, at ang matapang na inumin sa mga nagdurusa. Pag-inom nila ay hayaan upang kanilang hirap at dalamhati ay malimutan. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban at makamit ang kanilang karapatan. Magsalita ka at humatol ng may katwiran. Ipaglaban mo ang karapatan ng mahihirap at nangangailangan. Panghuling bahagi, isang asawang marangal ang pagkatao. Sino ang makatatagpo ng isang asawang marangal ang pagkatao? Siya ay higit ang halaga sa mga alahas at mamahaling bato. Ang kanyang asawa ay buong nagtitiwala sa kanya, walang pagkukulang at pakinabang ay sagana. Habang buhay, siya ay nagdadala ng kabutihan at hindi kasamaan. Namimili siya ng mga telang lana at lino, at masigasig na hinahabi ito. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malalayong lugar. Bumabangon siya bago magbukang liwayway at naghahanda ng pagkain para sa kanyang sambahayan. Wow. At nagtatakda ng gawain para sa kanyang mga aliping kababaihan. Pinag-iisipan niyang mabuti ang pagbili ng isang bukirin, at mula sa kanyang pinagpaguran, ubasan pa ang kanyang itinatanim. Masigasig siya sa kanyang gawain, malalakas na bisig ang kanyang angkin upang gampanan ang mga tungkulin. Sinisigurong negosyo ay kumikita hanggang hating gabi siya ay nagtsatsaga. Kamay niya ay humahabi ng sariling damit mula sa kanyang mga ginawang sinulit. Ang mahihirap ay kanyang pinagbubuksan at inaabot ang mga nangangailangan. Dumating man ang taglamig, hindi siya nag-aalala, sapagkat may pangginaw ang kanyang pamilya. Gumagawa siya ng mga sapin sa higaan. Lino at mamahaling tela ang kanyang kasuotan. Ang kanyang asawa ay nirerespeto sa lipunan at umuupo kasama ng mga nakatatanda ng mamamayan. Gumagawa siya ng mga linong kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal sa bayan. Siya ay nasusuotan ng lakas at karangalan. Wala siyang pangamba sa kinabukasan. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan, at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan, at hindi bumibigay sa katamaran. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak.
Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit pinagpapala ang babae nagpapasakop at sumusunod kay Yahawa. Sa lahat ng kanyang mga gawa ay bigyan siya ng karangalan. Karapat-dapat siya sa papuri ng buong bayan. Yada. Yada. Talagang gumigising ng maaga para paganda ang sambahayan, no? Ay, Sa naalala ko dyan. Opo, ang naalala ko dyan, Yada. yung mga lola ko. Oo nga, Lola. Nung maliit pa ako, opo, nanggigising ang Nala, lola ko ng madaling Madaling araw araw. talaga, no? oh, Tapos naalala ko yung nagpapalikit pa asawa ng ko. apoy sa uling, no? Amoy mo Opo, na agad kasi yung kape at saka nanggigising. Opo, nanggigising siya sa akin para samahan ko siya. Oh, naalala ko Yun yung po asawa ko, ganyan eh. aking, wala akong ganyan kasi maano siya eh, iba siya eh. Ewan ko ba, napakasipag ng lola ko. Oo. Ano na Kaya ang yun, ginawa muscle ko, memory. Ganun na siya opo, talaga lumaki, no? kaya ang Tayo ginawa iba ko eh. noon, parang sabi ko, Lola, sige na nga, para hindi ka na mahirapan maggising sa akin. Kasi sumisigaw siya madaling araw. Oh, Ellen, gising ka na, ganyan, ganyan, samahan mo ako, ganyan. Kaysa sumigaw pa Parang manok, siya, no? oo, ang ginawa ko, oo, parang madukling doon sa sa kuba. Ginawa ko, ay lang, na nga lang ako sa iyo matutulog. Isang compound lang naman ang bahay. Pag-aari nila Lolo at Lola. Doon ako natutulog. Di wala nang sumisigaw sa madaling araw. May Grabe, ang alarm clock ka effort ha. ng mga lola. Sobra. Luluto siya. Biro mo, madaling araw, namimili na kami. Pagdating, hihiwa na, tapos luluto na siya. Grabe, Lifestyle na niya yun eh, no? napakasipag. Tapos pagbangon mo, kailangan, pagtutupi ng kumo, hindi kumot eh, kulambo. Pahinga niya kahit Hindi, nag-CR. hindi pwedeng basta-basta lang. Kailangan tupi mo ng maayos. Ako, hirap pa naman itupi Pero, nun pag pero ang sinasabi dito, asawa eh. oo nga naman. Pakinggan mo ako, anak ko. Naalbiro lang mga David po noon eh. Pero verse 3 tingnan mo na. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi, at baka mapahamak kang tulad ng ibang hari. Tapos hindi marapat para sa mga hari, Limuel. Hindi nararapat sa mga hari ang uminom ng alak, ni magnasa ng matapang na inumin. Tingnan ko hindi Limuel pangalan nito, pinalitan lang, So, ibig sabihin, pag inom, talagang, lang, Moderate lang. moderate lang, yung tama lang talaga. Oo. Hindi pwede yung mga matatapang na inumin. Kasi itong verse 5 kasi, Wag daw mambabae. oo. Baka Kasi sila ay uminom. sabi- Ito kasi, binalitan ko, ginawa kong maglasing. Baka sila kasi ay malasing. Kasi, pa, hindi naman bawal ang uminom sa atin. Kasi ayoko mabigyan ng misconstrued na bawal pala uminom. Baka sila ay uminom. Ina ko naman, baka sila ay malasing at makalimot sa kautusan. tama. Kasi karamihan sa nagkakasala, na mga lasing, Walang kontrol, nagawa no? sila. Oo, kasi kung ano yung pumasok sa isip nila, ginagawa ng puso. Nakakalimutan na. Hindi pala isip, Kung ano yung tinubok ng puso niya, yun ang ginagawa ng isip niya. Truth serum nga yun eh. Doon mo Hmm. nalaman, iba pag mga sikreto, sige, painumin mo muna para lumabas yung Para lumabas yung nasa closet. natural. Oo, natural. Tapos sabi dito, ipaubaya mo na lang ang alak sa mga nagluluksa at ang matapang na inumin sa mga nagdurusa para makalimot, no? Kasi yun lang ang nagpapasaya sa kanila minsan eh. Malalaman pag yung, tapos pag naman, nawala na yung effect no, nagiging depressed naman. Diba? Kaya may Addiction nagkakaroon ako. addiction. Oo. Depression na.
Pag-inom nila ay hayaan upang kanilang hirap at dalamhati ay malimutan. Verse 7. Tapos sa 8 naman, ipagtanggol mo ang mga di makalaban at makamit ang kanilang karapatan. Magsalita ka, yan at humato ng may katuwiran. Hindi lang pwede, hindi lang pala standby ka lang. Nakikita mo may mga naapi. Ipaglaban mo ang karapatan ng mahihirap at nangangailangan. Kung meron ka namang kakayahan, halimbawa, abogado ka, o meron kang o alam mo na may ina-abuse yung isang tao, pwede mo namang anuhin yan no? Kung may magagawa ka. Baka dilagay ka sa sitwasyon na yon upang sumaklolo sa iba. Ito ang paborito, panghuling bahagi. Isang asawang marangal ang pagkatao. Okay. Sino makatatagpo ng isang asawang marangal ang pagkatao? Siya ay higit ang halaga sa mga alahas at mamahaling bato. Paano yung mga mahirap dito pag yung mahilig na mahilig yung mga kabataan, di ba? Hindi na mimili ng mapapangasawa, namimili sila ng nila, ng pansamantalang girlfriend, di ba? Okay, yung sa 11, ang kanyang asawa ay buong nagtitiwala sa kanya o kahit malayo siya, hindi siya nagwo-worry kung kaya, sino kasama nito, may ginagawa ba itong ayaw ko, or nilalabag ba nito ang covenant namin, di ba? Walang pagkukulang at pakinabang ay sa God. Ibig sabihin, walang pagkukulang yung asawa niya. At puro pakinabang ang yung benefit. Sabihin, may security, merong siguro nagluluto, nagwawalis, nag-aalaga ng bata, yun isang puro pakinabang no? Pero ito yung itong buong nagtitiwala sa kanya, yan yung may peace of mind ka na, lalo na yung mga OFW yung asawang, yung lalaki, di ba? Hindi sila nag-worry na yung kanilang, asawa ay gagawa ng hindi nila magugustuhan. Tapos, ang habang buhay, siya ay nagdadala ng kabutihan at hindi kasamaan. Hindi nag-aakyat ng problema sa bahay. Or yung mga pinaghirapan ng asawa niya ay ginagamit niya sa tama. Yung mga padalang di ba? Tapos ito pa, namimili siya ng mga telang lana at lino at masigasig na hinahabi ito. O may mga masipag, may mga kusa sa pagnenegosyo. Lana at lino, yung mga the best ang binibili. Hindi lang yung yung bargain kasi, kaya bili. May bargain. Tapos tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malalayong lugar. Pagkain, hindi basura o kung ano-ano na lang, no? Dahil sale, may midnight sale. Yan. Punta na siya shopping mall. Ito talaga, yung mga kailangan na binibili niya. Pagkain, kabuti sa pamilya, sa mga anak. Tapos bumabangon siya bago magbukang liwayway at naghahanda ng pagkain para sa kanyang sambahayan. Isang yada naman dyan, bro. At nagtatakda ng gawain para sa kanyang mga aliping kababaihan. So kahit may mga siya, mga servant or maid, hands-on pa rin siya. Binabantayan niya kung tama ba yung ginagawa ng kanyang Parang mga... may assistant pa rin siya. Oo. Hindi yung tanghali nagigising kasi may katulong naman Paano kung ba nakakain kaya yung mga anak niya, di ba? Or na yung assignment, nagawa ba yung assignment, yung baon ba nila na i-prepare? Okay, verse 16. Pinag-iisipan niyang mabuti ang pagbili ng isang bukirin at mula sa kanyang pinagpaguran, ubasan pa ang kanyang itinanim. Ibig sabihin, nag-i-invest. Pinag-iisipan niya mag-invest. Ibig sabihin, hindi lang yung one day millionaire o yung nabubuhay ng ng akinsi at katapusan. Ibig sabihin, tapos yung kanyang yung sa investment niya, yung kinikita sa investment,
nagko-compound pa kasi bumibili pa siya ng ubasan, nagtatanim pa siya ng another investment. O napapagulong niya yung mga resources na pumapasok. Hindi yung lustay lang ng lustay, di ba? Nakakapag-ipon, nakapag-invest, then na-i-invest pa uli yung kinita sa kanyang investment. Okay. Masigasig siya sa kanyang gawain. Malalakas na bisig ang kanyang angkin upang gampanan ang mga tungkulin. O malalakas, ibig sabihin, inaalagaan niya yung kanyang physical strength, di ba? Yung health niya. At saka masigasig, hindi yung lamya. Kasi iba dyan, mga prinsesa talaga, pinanganak ng prinsesa, kaya hindi marunong kumilos no? At malalakas na bisig. Sabihin, siguro sa pagkain, tamang pahinga, exercise, yan. Upang gampanan ang mga tungkulin. Okay. Tapos 18, sinisiguro negosyo ay kumikita. Hanggang hating gabi siya ay nagtsatsaga. Ino-oversee niya. Titingnan niya kung kinabukasan, pinagpaplanuhan niya. Ano ba mabibilin ko? Yung mga kailangan. Okay, negosyo ay kumikita. Ano bang kinita ko sa araw na ito? Kaya nagko-compute. Diba? Sa gabi. And verse 19, kamay niya ay humahabi ng sariling damit mula sa kanyang mga ginawang sinulid. Hindi niya pinababayaan yung sarili niya, Ang mahirap ay kanyang pinagbubuksan. Bukas pala siguro to. At inaabot ang mga nangangailangan. Pag may humingi ng tulong, tinutulong-ulungan niya sa kaabot ng kanyang makakaya. Tapos yung mga, mga nasa lanta ay inaabot pa niya. Iba yung malalayong lugar, di ba? Nagdo-donate siguro to. Okay. Verse 21, dumating man ang taglamig, hindi siya nag-aalala sapagkat may pangginaw ang kanyang pamilya. Kasi nung unang panahon, di ba, sila lang gumagawa ng kanilang mga damit, sila lang nananahi. So, dumating na ang winter time, alam niya na hindi giginawin yung kanyang pamilya kasi may provision na nakapag-provide na siya ng kanilang susuotin. Yung may foresight, kakailangan namin ito. Yan. O mga sakuna, meron siyang foresight na nakahanda, ipiniprepare na niya. Lalo na ngayon, tag-ulan na, darating ang tag-ulan. So, meron siyang mga kapote, mga nang gagamitin ng mga umbrella ng kanyang mga anak. May preparasyon na siya. So, mga babang lugar, nakahanda na ba yung bangka nila? Yan. Okay, verse 22. Gumagawa siya ng mga sapin sa higaan. Lino at mamahaling tela ang kanyang kasuotan. So, sinisikap niya maging komportable ang kanyang tahanan, mga sapin. Hindi lang sa papag o sa matigas na higaan na natutulog ang kanyang mga anak. Tapos, mamahaling tela ang kanyang kasuotan. O inaayos niya ang kanyang sarili upang maging hindi naman mapapahiya yung kanyang anak at kanyang pamilya kung siya ay halimbawa, 'di ba, ipapakilala sa lipunan o sa eskwelahan o sa mga kaibigan ng kanyang mga anak, 'di ba? Ang kanyang asawa ay nirerespeto sa lipunan at umuupo kasama ng mga nakatatanda ng mamamayan. Alala ko noon, hindi kami mayaman, pero ang parents ko kahit hindi ganun laging ulirang ganyan ulirang kasi hindi ko gusto kasi sa'yo. Hindi mapustura kasi kaya akala nila kaya ulirang magulang, pero hindi naman talaga Kasi dito, kasi pag maayos ang inyong asawa, yung pamilya, makukuha mo ang respeto ng lipunan kahit papano. Hindi lasenggo, yung mga anak mo ay hindi basagulero, di ba? Hindi na kailangan na upo ka sa pero respetuhin ka ng kapitbahay. Kumbaga, magchismisan man sila, wala silang chismis na, masamang chismis na na maibabato sa'yo. Ayan.
Verse 24, gumagawa siya ng mga linong kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal sa bayan. Gumagawa ng mga kasuotang na creative siya, creative. Gumagawa siya ng sarili niyang product, nag-iisip ng produkto. Siya ay nasusuotan ng lakas at karangalan. Wala siyang pangamba sa kinabukasan. Prepared siya. Siguro meron siyang insurance, may life insurance siya, meron silang memorial insurance, meron health insurance, di ba? Or kung meron man, may naitatabi. Kung hindi mo wala man noon, ay may PhilHealth. Yan. Inaano niya yung kapakanan ng kanyang pamilya. Verse 26, ang mga salitaan niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. O karunungan, lagi siya nagpapaalala sa kanyang mga anak at sa pamilya niya. At ang turo niya ay pawang katapatan. Ibig sabihin, ang tinuturo niya ay ginagawa din niya. Hindi lang yung salita, kumbaga pinapractice din niya. Kumbaga may integrity. Ang turo niya, wag kayong magsisinungaling, pero siya nagkikita ng mga anak niya, nagsisinungaling din siya, di ba? Or pinapractice niya yung kanya preach. Practice what you preach. Verse 27, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi bumibigay sa katamaran. Minsan sarap kasi matulog, di ba? Pag lalo pag weekend o day off, sarap matulog, pero inuuna niya ang kapakanan ng sambahayan. Tapos, verse 28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Ito ang pinakamalaking papuri kasi kilalang kilala ka niya eh. Kaya pag nakuha mo yung papuri ng iyong kabiyak, ibig sabihin, yung taong kilalang kilala ka, yung pamilya, yung mga anak, malaking papuri talaga yun. Kasi syempre, pag ibang tao, yung best foot forward ka. Pero pag nasa bahay ka, diyan talaga lalabas ang tunay mong ugali. So, pag pinuri ka ng anak mo at saka yung kabiyak, yun ang pinakamataas na papuri. At ng alahayam, kalulugod ng alahayam mo, no? Tapos verse 29, maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Ayan, sana marinig mo palagi yan. Lagi, at saka sana maging sagana rin sa papuri. Huwag ipagdadamot ng kanilang kabiyak ang mga ganyang kataga, di ba? Yun nakakapawi na ng mga sakripisyo ng isang may bahay pag mula sa kanyang asawa yun, no? Verse 30, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ipinagpapala ang babae nagpapasakop at sumusunod kay Yahawa. Ang pang-akit at kumukupas ang ganda, totoo naman. Pero pag pag yung babae palangiti, ganon, nag-grow old siya gracefully. Kahit tumanda siya, magbago yung tsura niya. Pero yung attractive pa rin siya. Makikita mo yung aura niya is maganda pa rin. Pleasant to look at. Kahit sa mga kambal, mapansin mo yun sa ugali. Makikita mo yung attitude. Lalo na pag tumanda, makikita mo kung sino grow old gracefully, no? Lalo nagpapasakop ka sa mga kautusan ng alahayam. Siyempre, puro clean food lang kinakain mo. Di siyempre, healthy ka din. No? At sa verse 31, sa lahat ng kanyang mga gawa ay bigay siya ng karangalan. Karapat dapat siya sa papuri ng buong bayan. Ito ang ulirang ilaw ng tahanan. May mga additional kayong reflection or verse na gustong balikan, mga kapatid, sisters, brother? Violent reaction or Okay na, sis. Ano naman? Ano naman Okay na siya? sis. Mm, Actually, okay naman siya. self-explanatory naman itong mga to eh. Ano naman, malinaw naman siya. Oo. So, meron kang naangkop na yung kontento na, yun.
Wala Makontento naman na. siguro sis na Mag-ano pa ngayon, wala tayo? naman sigurong Medyo Pero perfecto. although it is a overtime. tall order to sa mga pero iba ang sitwasyon natin ngayon sa sitwasyon ng unang panahon, parang napakahirap pero ito ay gabay lang. Opo. Bigyan natin ng allowance ang ating mga sarili kasi iba na ang lipunan natin, iba yung pagkain natin, hindi tayo ganun ka lalakas physically, di ba? Iba na yung ating pero ito ay gabay na isinulat para sa gabay, no? Yun po. Oo, wala na bang sis Dalia? Medyo overtime na tayo, sis. Kaya Wala Ay na yung po. pagpaliban na muna sige. natin ng music. So, yung Sige po. bukas po ay mag-umpisa tayo ng bagong aklat. Ulat. Panulat pa rin ni Harvey Solomon. So, yan po natin. Sana samahan niyo pa rin po kami. Yun po. Mga kapatid, be blessed, Okay, Shalawag. hanggang sa Be muli. blessed, Maraming Shalawag. salamat. Be blessed. Maraming salamat po. Be blessed. Be Salamat po blessed. din. Shalom.